Okay, so let's have now lesson 2 in our subject, uh, industrial engineering orientation. So we will have the role of engineering and technologist. So this will be the objective of this lesson. So at the end of the discussion, you future engineers should be able to differentiate engineers from technologists, discuss the different engineering works and opportunities, explain the different engineering careers, and clarify engineering ethics and professionalisms. Okay, so those are things that we will be talking about in this lesson. Okay, so let me have first the definition of the word engineering in general. So when we say engineering, it is the discipline of applying scientific theories and mathematics to design, build, and maintain technology, structures, and systems to solve problems and achieve practical goals. This is the reason why if you are an engineer or if you are an engineering student, you should be mathematically and scientifically inclined. Kasi parang yung knowledge natin sa scientific theories plus our knowledge in mathematical ability, it will help us to function, okay, as a engineer. Okay, so it involves a systematic process of identifying a problem, designing a solution, testing it, and implementing it, of course, to serve human needs and advance society. So, um, isa tayo bilang engineer, isa tayo sa mga inaasahan ng society para magkaroon tayo ng advancement in life. Okay? So the next one is let's have now the difference between an engineer and a technologist. Okay? So kung makikita ninyo dito sa nasa slide, si yung mga engineers commonly tayo yung bumubuo ng concept. Okay? So, tayo nag-analyze ng problem, tayo nagde-develop ng solutions theoretically, tayo yung nagki-create ng prototypes using software, okay, or other apps na pwede natin gamitin. Pero, yung mga technologies natin, sila yung nagpo-put into action nung concept na ginawa natin. So, kumbaga, tayo ang taga-plano, yung mga technologies, sila yung taga-execute. Okay? And also, yung mga technologies, commonly, pag nagkakaroon ng problema, sila din yung tinatawag na mga troubleshooter. Ayan ha, so yun yung pinagkaiba niyan. That is why mga anak, nung bago nagkaroon ng K-12 program, ang DepEd, meron tayo mga courses na ang tawag ay ah, technological courses. Halimbawa, bawat field ng engineering, example sa RTU, bawat field ng engineering, meron niyang katambal na technological course. Halimbawa, if we have industrial engineering, meron tayong industrial technology. If we have civil engineering, meron tayong civil technology. If we have mechanical engineering, meron tayong mechanical technology. We also have electronics communication engineering pa yun dati. Electronics communication engineering, meron tayong electronics and communication technology. Okay? Kung meron tayong electrical engineering, meron din tayong electrical technology. It is a 3-year course bago nagkaroon ng K-12. And yung mga graduates ng mga technological courses natin, meron din silang parang board exam na kinukuha sa PRC para maging certified technician sila. Okay? Kaya maganda din na trabaho yung pagiging technologies. Next. So we have here engineering work opportunities. So kung graduate ka ng engineering, saan ba tayo pwedeng magtrabaho? Or ano yung mga fields or area of specialization na pwede nating pasukan? So una, pwede tayo sa research and development. Okay? So dito sa research and development, um,
Commonly, it spans in various industries, including medical. Okay, so pwede din tayo sa medical field, sa energy field, sa transportation, software, and it requires skills in data analysis, experimentation, and innovative problem solving to create optimal solutions. Kasi 'di ba, if we are talking of research, we are trying to create something new na wala pa sa or hindi pa presently nag-exist, which is magbe-benefits ang humankind or dapat mamimit yung pangangailangan ng tao. Kaya nga tayo nagkakandak ng research, eh, di ba? We all know na especially nowadays, yung development ng buhay ng tao nakadepende na sa research na nagagawa din ng tao. So that is why kung papasok ka sa research and development, you should be really have interest in making research. Okay? Kasi uh, sa totoo lang, hindi naman lahat ng tao ay into research, di ba? So, kapag R&D ang gusto mong pasukin, ito yung mga key aspects na dapat meron ng isang research engineering. Okay, so una, focus. Okay, so saan nakafocus ang trabaho ng isang researcher and developer? So, commonly, it develop and improve products, processes, and technologies. So, pwedeng wala pa, hindi pa nag-e-exist yung product, or kung nag-e-exist na, pwede pang i-improve yung product. Hindi lang product ha, pwede din tayo mag-isip ng or mag-research ng bagong process uh, in a certain system, or pwede din tayong mag-create ng bagong technology na pwedeng gamitin doon sa system. Okay? Then, setting. Pag sinabi nating setting, saan commonly nagtatrabaho yung mga researcher and developer. So katulad doon nabanggit ko kanina, dahil nga ito ay research and development, so commonly maa-assign tayo sa R&D departments or dun sa research and development departments ng mga companies. Pero pwede din tayo sa government, ayan, at pwede din tayo sa academic institution. So ibig sabihin, kung researcher and developer ka, pwede ka ding magturo. Okay, pwede kang magturo ng research or pwede kang mag-coach, pwede kang maging advisor ng isang researcher. Okay? Then, activities. So, ano-ano ba yung ginagawa ng isang R&D employee? So, dahil nga we are into research, so we conduct experiment, we analyze the data, and perform tests to create innovative solutions. Kasi nga research siya. Okay? So, that is why a researcher and a developer should possess the following skills. Una, kailangan problem solver, 'di ba? Magaling mag-conceptualize, okay? Magaling mag-isip ng concept and practical application of research theories and principles. So in short class, kailangan talaga magaling sa research in general. Okay? So, we have here the industries and specialties kung saan pwede tayong magtrabaho. So, ang isang researcher and developer. So, una, pwede tayo sa medical or sa healthcare. So, dito gumagawa tayo or nagde-develop yung mga researcher and developer ng bagong mga medical devices or even yung mga bagong treatments sa mga sakit na nararanasan ng tao. Particularly, sana maka-imbento na rin or makaisip na rin, makapag-research na rin ng mga gamot na alam naman natin may mga sakit na until now is uncurable, 'di ba? Treatable pero hindi curable. Pag treatable kasi mga anak, ibig sabihin pwedeng i-lessen yung pain, yan, na nararamdaman ng may sakit, or pwede din naman na pahabain yung buhay ng may sakit, but not totally na pagagalingin siya. So, sana makaisip na, di ba? Makapag-research na ang mga tao ng mga gamot na pwedeng gamitin ng mga taong hanggang ngayon ay nakakaranas ng malubhang sakit. Di ba? Katulad ng cancer, HIV, AIDS, yung mga ganyan. Okay? Then pwede din ang isang researcher and developer magtrabaho sa
energy field. So dito sa energy, commonly dahil energy yan, ang gagawin ng isang researcher is mag-research ng mga bagong renewable energy sources. Kasi 'di ba yung mga renewable energy sources natin, dahil nga renewable yung mga yan, may possibility na time will come, mauubos din sila, 'di ba? So ang gagawin ng isang researcher is magse-search siya, maghahanap siya ng mga bagong renewable energy sources na pwedeng gamitin ng bansa natin. Or pwede din naman yung makaisip ng paraan para makapag-extract tayo ng oil or gas sa nature, sa environment natin. Kasi 'di ba, one of the natural resources na meron ng isang bansa is oil and gas. Ang problema, example, dito sa Pilipinas, hindi kasi ganun kadami yung namimina na langis. Kaya kung mapapansin ninyo, ang mahal ng gasolina sa atin, 'di ba? Hindi katulad, let's say, sa Middle East. Sa Middle East kasi mayaman sila sa langis. Kaya murang-mura ang krudo sa kanila. Okay? So, yun yung pwedeng gawin ha. Maghanap ng bagong renewable energy sources, or pwede din namang mag-isip ng paraan para maparami yung namimina natin na langis. Okay? Then, sa transportation naman, pwedeng ang isang researcher ay makapag-isip ng bagong design ng vehicles or infrastructure na pwedeng magamit ng tao sa isang society. Then syempre, sa computer and software naman, dito dapat pwedeng or makapag-isip ng bagong system in terms of hardware or software. Okay? So kasama 'yon. Ipapasok pa rin natin 'yon sa research and development. Then dito tayo pwede ay sa product development. Pero sa product development, ang tinitingnan dito is yung ability na makapag-innovate at makapag-design or hindi man design, redesign ng isang industrial and commercial products. So dapat as much as possible dito sa product development, isip tayo ng product na wala pa sa market or something new, 'di ba? Para sure tayo na tatangkilikin ng tao. Kasi kung meron na, nag-e-exist na sa market, parang parang para saan pa? Bakit tayo nag-imbento ng bagong product? Meron na pala. Halimbawa, kung meron na nag-e-exist sa market nung naisip mo na produkto, make sure na merong kakaiba doon sa bagong product na ilalabas mo. Kasi kung walang difference yan, lalo at medyo sikat na yung product na nag-e-exist, definitely baka hindi na rin tangkilikin ng tao. So yun yung product development. Okay? Next, ano pa yung other opportunities na pwedeng pasukin ng isang engineer or ng isang engineering graduate? Okay, pwede din tayo sa design and production. Ayan, pag sa design and production, pwede tayong maging manufacturing engineer, design engineer, ayan, tayo, mga IE, then pwede din tayo maging product engineer, yung mga mechanical engineer, yan, kasi sila yung involved sa design and production in fields such as electronics, automotive, at saka yung general manufacturing na tinatawag natin. Kasi tayo mga IE, mga anak, we are more on parang monitoring lang tayo kung ano yung nangyayari sa loob ng production. Pero yung bridging ng design at saka ng design and production, commonly, ginagawa yan ng mga mechanical engineer at saka ng mga electronics engineer or ng mga computer engineer. Okay? Tayo, ang ginagawa natin, kapag nasa production tayo, tumutulong na tayo, okay, para doon sa makaisip ng mabilis na proseso or makaisip ng problema if ever na may problema sa loob ng production. Okay? So ano-ano yung mga engineering opportunities in field of design and production? So una syempre, yung mga engineer, 'di ba? Tayo kasi yung nag-iisip or nagde-develop ng concept and designs, products, and commonly gumagamit ng mga CAD or other software sa computer.
Then also we have yung mga mechanical design engineer. So katulad ng nasabi ko kanina, they are more in design of machines and mechanical systems. Okay? Then yung mga product engineer naman, involved in the entire product life cycle. Ayan, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina. From design and development to compliance and production. Kaya tayong mga IE class, pwede tayo maging product engineer. Yan talaga yung isa sa trabaho ng isang IE. Okay? Then we have yung mga roles bridging production and design. So dito, ito yung mga positions na nagre-require ng blending of both design and production expertise. Ayan. So medyo dapat pagka nasa design and production ka, you have both the ability to design and of course you have also the knowledge in production. In fact, hindi lang knowledge, dapat you have the expertise in production para alam mo kung paano tatakbo yung paggawa ng produkto. Okay? So sa product or process development scientist, okay, dahil nga product and development or process development scientist ito, again, involved ito sa pag-produce ng mga bagong produkto or pag-iisip ng mga bagong proseso wherein nagre-require ito ng innovative design and of course you should have knowledge in manufacturing. Then pwede din tayong maging manufacturing design engineer. IE pwede tayo dito kasi meron tayong subject na manufacturing engineering, okay? So, it is a role specifically focused on designing products for manufacturing, often involving CAD and manufacturing process knowledge, okay? So, for a while. Ano naman? Maglelay ko na ko eh. Okay, sorry for that. So dito ulitin ko ha sa manufacturing design engineer, pwede tayo dito. Okay? Kasi tayo yung may subject kasi tayo na manufacturing engineering. Kaya lang kung magiging manufacturing design engineer ka, it is not only the knowledge that you have for manufacturing engineering, dapat din medyo maalam ka sa computer. Kasi 'di ba, design niya ito. So, mas madali kung medyo halimbawa may alam ka sa CAD, 'di ba? Kasi mas makakatulong 'yon para mapabilis yung tinatawag natin na manufacturing process. Okay? So, ano-ano yung mga skills and tools na dapat meron ng isang engineer na nasa design and production? O yan yung sinasabi ko kanina, kailangan medyo maalam sa computer, 'di ba? Particularly the CAD kung nasa design ka. Dapat you have also higher analytical skills. Bakit? Kasi kailangan mag-analyze tayo ng data, 'di ba? Dapat marunong tayo mag-analyze ng data at ma-identify natin yung mga areas for improvement which is crucial both sa design and production roles. Okay? So, hindi lang dapat maalam sa computer, dapat medyo matalas din tayo in terms of analytical skills. And of course, yung manufacturing process, dapat meron tayong deep understanding kung paano ginagawa yung isang produkto because it is essential for creating designs that are feasible and efficient to produce. Okay? Kaya advantage sa atin mga IE kasi meron tayong subject na manufacturing engineering. Okay? Kaya lang, syempre, hindi nagtatapos yun doon. Meron pang mga other skills and other skills na kailangan ma-develop sa atin at dapat matutunan natin yung iba't ibang tools na makakatulong sa atin, particularly in designing and production. Okay? Next. So, pwede din tayo sa construction. So, ano naman ito? Sa construction class, commonly, di ba, pag narinig natin yung construction, commonly, ang naiisip natin, para ito sa mga civil engineer, 'di ba? Or sa mga civil engineering graduate. O tingnan natin baka sakali ay pwede din naman pwede din tayong pumasok dito, okay? So, ano yung mga roles and responsibilities na pwedeng gampanan
in the construction field. Siyempre, pwede kang maging product engineer or site engineer. Yan. Kaya yung mga itinatayong mga buildings, yan, yung mga tinatayong infrastructure, meron diyang mga site engineer. Okay? So commonly yung mga project engineer o yung mga site engineer, graduate sila ng civil engineering or sila ay dapat isang licensed civil engineer. Then pwede din tayong maging manager, pwede din maging manager yung nasa construction, okay? So bakit manager? Ito yung tinatawag na project manager o kaya site manager, may mga ganun silang term, okay? So sila yung nagmamanage ng entire construction process from planning to completion. So present na sila sa pagpaplan pa lang hanggang sa makumpleto yung project, often involving a high degree of responsibility. Okay, so commonly pagka may project sa construction, dapat binabantayan niya ng manager para makita kung unang-una kung nasusunod ba yung specification, 'di ba? Nasusunod ba yung design, yung mga materials na ginamit, 'di ba? Yun yung binabantayan ng isang manager. Then pwede din tayo dito sa mga yung tinatawag na specialized engineer. So, bakit specialized? Kasi merong specific field of specialization na doon sila nararapat. So commonly, opportunities exist for structural engineers, geotechnical engineers, transportation engineers, hydraulic engineers, which all of them focus on specific aspects of infrastructure. Ayan, okay? So halimbawa, yung mga hydraulic engineers. So they are on the hydraulic system of the construction. Okay? Kaya maganda na hindi lang civil engineer ang nagbabantay sa construction. Kasi siyempre, limited lang din naman yung area of work ng isang civil engineer, di ba? So mas maganda pa rin na isang specialized na tao ang titingin sa specific aspect ng isang construction. Okay? Then pwede din maging consultants yung mga civil engineering graduate natin or yung mga civil engineers natin. So, they focus on environmentally responsible construction practices. So, sa consultants mga anak, halimbawa magpapatayo ka ng bahay, lalapit ka sa civil engineer, pwede kang magpakonsulta pero dapat meron ka ng dalang plano. Kasi yung kakalabasan ng consultation, magbabase din lang ang isang civil engineer sa kung ano yung design na meron ka. So commonly, ano ba yung pinapa-consult? Commonly, magkano yung magiging gastos? Yung total cost ng construction. Yung commonly yung konsulta ng mga nagpapatayo ng mga infrastructure. So, halimbawa ako, magpapatayo ako ng bahay. So, lalapit ako sa civil engineer. Dala ko na yung plano. And then, magtatanong ako more or less magkano po kaya yung gagastosin ko. Ito po yung plano. Ito po yung mga materials na gusto kong gamitin sa pagtatayo ng aking bahay para ako, more or less, alam ko kung magkano yung gagastusin ko. Ayan, okay? Then, yung mga surveyor naman, trabaho din to ng mga civil engineer. They manage costs and budgets on construction projects. Ayan, okay? So, kaya commonly, yung mga consultants, sila na rin ng mga surveyor. Okay? Parang rolled into one. Kasi pagka nagpa-consult ka, nandun na din yung trabaho na pwede mong ipa-survey. Example, yung lupa na pagtatayuan ng bahay para sure ka na pwede talaga siya na pagtayuan ng isang infrastructure. Okay? At the same time is tama ba yung location, tama ba yung laki ng lupa base dun sa nakita niya sa plano. Okay? So lahat yan ay trabaho ng isang civil engineer.
Okay? So, what are the career progression and specialization? So, dito sa senior roles, commonly, with experience and professional licensure. So, lalo dito sa bansa natin, class, napaka-importante talaga na meron tayong lisensya. Okay? Kaya, 'di ba yung mga graduate ng engineering, ang una nila talagang tina-target is magkaroon ng lisensya. Kasi importante talaga yon. Okay? So, engineers can advance into senior project management positions, overseeing larger and more complex projects. So, syempre, kung tataas yung posisyon bilang senior project manager, tumataas din yung responsibilidad, 'di ba? And commonly mga anak, ah, commonly kung fresh graduate ka or bago ka pa lang sa field mo, hindi ka pa agad-agad magiging senior project manager. Kasi commonly yung mga nagiging senior project manager, siyempre sila na yung mga, 'di ba, alam niyo yun, yung malawak na yung experience, matagal na sa kumpanya, 'di ba? Kasi unang-una, dahil nga medyo complex na yung project na papasukin, dapat medyo alam na nila yung pasikot-sikot sa field, 'di ba? Eh kung bagong hire ka lang or bagong graduate ka lang, you're just starting to get experience, you're just started to be exposed in the field. So, wala ka pa talagang ganong enough knowledge, di ba? Kaya commonly, yung mga matagal na sa serbisyo, sila yung ginagawang senior project manager, di ba? Pero pag naging senior project manager ka naman, malaki na ang sweldo, di ba? Justifiable naman sa hirap ng trabaho yung pinapasweldo. Okay? Then consulting, eto sa consulting, pwede itong self-employment. Yun ang maganda, okay? Self-employment as a consultant is viable path allowing for greater autonomy. Okay? Kasi kung sarili mo yung consultant company, syempre ikaw yung boss ng sarili mo, 'di ba? So meron kang autonomous in terms of your decision, in terms of your income, 'di ba? Kasi sarili mo nga, okay? Kaya sa totoo lang, 'di ba issue 'yan sa bansa natin nowadays, yung mga ah yung mga contractor, kaya contractor ang tawag sa kanila, 'di ba? Kumukuha sila ng project for a certain ah kumukuha sila ng project para magtayo ng certain infrastructure halimbawa. So, ano 'yon, parang sarili nila yung kanilang kumpanya. Nakikipag-bid lang sila. Yun dapat ang proseso. Nakikipag-bid lang sila para makuha nila yung project. Ganon, okay? Then, pwede din tayong magkaroon ng chance for international work. Lalo na yung mga nasa construction. Actually, hindi lang nasa construction. Lahat naman ng engineering field ay malaki ang chance for international work. Pero sa construction, we have the opportunities as available with international development agencies offering the chance to work overseas. Okay? Lalo na mga anak sa Middle East. Sa Middle East, lagi kasing nagpapatayo ng mga buildings doon ang government. Kaya sa totoo lang, maraming opportunities para sa mga civil engineering or sa mga civil engineers sa Middle East. Hindi ko lang sure kung medyo mataas ang sweldo compared to other. Pero dahil professional naman yung trabaho, definitely mataas ang sweldo niyan. Definitely dahil yan ay international, mas mataas ang sweldo niyan compared dito sa Pilipinas, 'di ba? Kaya marami din talagang mga professionals na mga Pinoy na talagang ang aim din ay makapagtrabaho abroad. Okay? Then ito, babalik ulit tayo, nandiyan pa rin yung research, 'di ba? So some engineers may pursue careers in research contributing to advancement in construction engineering. Okay, so same din siya ng idea. Magre-research para magkaroon ng advancement, ma-enhance yung construction engineering. Okay? So, we have industries and sectors. O ano naman ito? Siyempre, dahil ito ay construction, we have buildings and infrastructure. So, kasama dito yung mga roads, bridges, buildings, airports, and water system.
Ayan, yung mga flood controls, kasama yan dyan. Okay? Then, pwede din sila sa renewable energy. So, engineers work on projects in this growing sector. Okay? Consulting and design. Ayan yung sinabi natin kanina. So, specialize in engineering design and consulting service or services for construction. Pwede din sa government. Public projects require the expertise of licensed professional engineers. Kaya sa totoo lang mga anak, napakaraming project sa government na pwede nating pasukan. Kaya lang kasi minsan talaga sa totoo lang, napakahirap din talagang pumasok sa gobyerno. Okay? Kahit na, lalo dito sa bansa natin, kahit na, what you call this, yung kahit na may lisensya ka na, kahit graduate ka, may lisensya ka na, napakahirap pa rin pumasok sa gobyerno. Okay? Next. So, pwede din ang mga engineer or engineering graduates sa sales. Lalo na kung medyo, alam niyo yon, you really have the skills in selling. Okay? So, dito, class, pwede tayo maging sales engineer or meron yung tinatawag na pre-sales engineer. Ayan, ha? So, pwede yan sa various industries dito sa Pilipinas. Kasama dyan yung technological sectors, manufacturing at saka industrial sectors. Ayan. So, dito class, involved dito yung combination ng technical expertise with sales skills. Yon, okay? So, hindi lang dapat magaling ka sa technical aspect, dapat magaling ka rin sa sales. Yon. To understand client needs, present solutions, and drive product adoption. Kasi 'di ba, pag sa sales, you're trying to sell something, 'di ba? You're trying to sell something, 'di ba? So dapat para maibenta mo yung produkto mo, dapat naiintindihan mo ano yung pangangailangan ng kliyente mo, 'di ba? Ano yung pwedeng maging solusyon? Okay, makakatulong ba yung produkto mo sa problema ng isang organization or ng isang kumpanya? Okay? At commonly, sa sales, nagpo-promote tayo para ma-adapt nila ng isang organization yung produktong binibenta natin. Example, di ba, yung mga medical representative, di ba, pinupuntahan nila yung mga doktor na, halimbawa, antibiotic. Okay? So, pinupuntahan nila yung mga internal medicine doctors para in case na may pasyente sila na kailangan ng ganong klaseng antibiotic, pwede nilang ibigay yun sa mga pasyente nila. 'Di ba? Kaya commonly yung mga medical representative, ang tina-target ng mga yan ay mga doktor kasi sila naman yung nakakaalam ng gamot na ipapainom sa mga pasyente. So parang ganun din ito. Okay? So ano ba yung roles ng mga sales engineer? Pag technical sales engineer, nakafocus ka sa selling technical products and services. Okay? Wherein dapat at first hand, alam mo na kung sino yung pupuntahan mo or sino yung parang target client mo. Okay? Para makapag-provide ka ng technical demonstrations. Ayan. Yung isa rin yan sa sa trabaho sa sales, kailangan marunong kang mag-demo. Nakikita niyo yun sa mga supermarket, 'di ba? Halimbawa, dinedemo kung paano gamitin yung blender, dinedemo kung paano gamitin yung chopping board, 'di ba? So kasama 'yon. Technical sales engineer ang involved doon. Then meron din tayong pre-sales engineer. Pag sinabing pre-sales, ito yung bago ilabas yung produkto sa market. Kaya nga pre, 'di ba? So dahil ilalabas pa lang, research potential customers and helps them determine if a product or service meets their needs. And commonly, ganito ang ginagawa mga anak kapag maglalabas, let's say, ng bagong model ng cellphone. Ayan. Commonly, tinitingnan muna kung ano yung gusto ng tao sa isang cellphone. So, nagkakandak sila ng survey or nag-i-interview, ganyan. Ano yung mga features ng cellphone na gusto ng tao. Para bago pa nila ilabas sa market yung model ng cellphone na meron sila, magkakaroon na sila ng idea kung
possible ba na tangkilikin ito ng tao or baka gusto pa rin ng tao yung ibang model ng cellphone. Ayan. So, pre-sales yun ha, bago ilabas yung produkto sa market. Then, syempre, meron din tayong solution sales manager. Okay? Ano naman ang nagiging trabaho nito? So, commonly, it develops and implement strategies for selling complex technical solutions. Kaya nga siya solutions, mga anak. So, hindi naman lahat ng ibinebenta ay produkto. 'Di ba? Minsan, pati yung method to solve a certain problem in an organization, pati yun sinasama sa sales. Okay? Kaya meron tayong mga solutions care companies. Ayan. Then, syempre, yung engineer, pwede tayo sa sales. Tandaan nyo yan, ha? So, ano ang gagawin ng isang engineer sa sales? We will assist clients in configuring products to meet their specific requirements. So, halimbawa, nagbebenta tayo ng certain product, okay? So, tayo yung mag-a-assist sa mga kliyente para ma-configure natin kung tama ba yung produkto na inaalok natin sa kanila. Okay? Nami-meet ba ng produkto natin yung requirement na tinitignan ng isang buyer or ng isang customer. Okay? So what are the industries na pwedeng pasukan in terms of sales? Siyempre, sa technology. Yan, di naman mawawala yan eh. So, we have computer systems, software, and network solutions. Then, siyempre, pwede din sa manufacturing. So, ano yung binibenta in terms of manufacturing? Industrial equipment, di ba? Mga machines, ganyan. Pwede din mga plastics, yan, mga lighting, yan, okay? Then, sa research and development, syempre, innovative new products and services. Di ba? Na-mention naman natin yan kanina. Then, pwede din tayo sa water treatment industry. Okay? So, dito yung mga, ang ibinibenta dito, syempre, yung mga water treatment systems. Ayan. So, lalo na nowadays, di ba, medyo conscious na ang tao sa tubig, parang halos lahat hindi naman halos lahat, pero mostly ng mga tao ay hindi na umiinom ng tubig na diretso sa gripo, 'di ba? So nag-iisip pa sila ng paraan para matreat yung water na lumalabas sa gripo bago inumin. So yun yung mga example ng water treatment na sinasabi natin. And of course, we have the cybersecurity. So pre-sales role supporting the sale of security solutions. Kaya di ba mga anak, meron ng mga cybersecurity plan na inaalok sa mga companies para daw maging secure yung kanilang mga data or yung mga tinatawag natin na data privacy na tinatawag natin. So, sa cybersecurity yung papasok. Okay? Kaya pati yung mga data privacy app na ginagamit ng mga organizations, binibili yun mga anak. Binibili yun. Kaya sa totoo lang, napakahirap din mag-maintain ng cybersecurity kasi parang dagdag gastos din yan, operational cost sa isang kumpanya. Okay? Then, aside sa sales, pwede din tayo sa management. Ayan. So, management as engineering works or engineering management presents diverse opportunities for engineers to transition into leadership roles. Kaya nga management, 'di ba? We will manage, we will lead, something like that. Okay? So, dito pwede tayong maging engineering manager, project manager, ayan. Then meron din tayo yung mga industrial and systems engineering manager. Ayan. Depende sa engineering discipline na meron tayo. Okay? Itong mga positions na to, class, it require a blend of technical expertise. Siyempre, dapat marunong ka talaga sa management, di ba? Leadership, financial acumen,
and strong communication skills to drive projects, optimize processes, and achieve company objectives. Okay? So, dapat talaga kapag manager ka, magaling ka makipag-usap sa tao. Magaling ka mag-manage ng team. 'Di ba? Or else, hindi ka pwedeng maging hindi ka pwedeng maging manager pagka ganun ang kaso, 'di ba? Dapat marunong kang mag-connect ng technical aspects, ng human aspects doon sa function ng business mismo. Okay? Then, what are the common opportunities in engineering management? So, nabanggit ko na kanina yung engineering manager. So, ano ang trabaho nito? So, dahil nga manager class, so, it leads engineering teams. Then tayo din yung nag-oversee ng mga projects from inception to completion. Pag sinabi nating inception, that is planning. So tayo yung nag-oversee ng project mula sa planning hanggang sa makomplete na yung kabuuan ng project ha. And we have to ensure alignment between technical operations and business goals. Ayan ha. Okay. Sorry, I just double check kung gumagana yung yung recording. Okay. Then dito din class sa project manager naman or yung project engineer, naka-focus tayo sa specific project. Kaya nga project manager or project engineer. Naka-focus lang tayo sa specific project. Kaya halimbawa, kung marami yung project ng isang kumpanya, marami ding ina-assign na project engineer. Pero minsan, halimbawa ako yung project engineer, pwedeng dalawang project yung hawak ko. Dalawa, tatlo. Okay? Depende yun sa pangangailangan ng kumpanya. Lalo na mga anak, kung similar naman yung project, commonly, isang tao na lang din yung pinapahawak nila. Ayan, okay? So, sa project manager or yung project engineer, ano ang tinitignan nila or saan nakafocus yung trabaho nila? Siyempre, they have to ensure deliveries on time at yung bang delivery is within the budget. Okay? Yun yung isa sa tinitignan nila. So, kung gano'n ang kaso, minsan si project manager or si project engineer, nag-act na rin siya as liaison officer. Parang gano'n. Kasi nga nakatutok siya dun sa project between technical staff and upper management. Kasi 'di ba, since siya yung nasa project, nakikita niya ano na yung kulang, ano pa yung kailangan, which is siya yung magsasabi noon sa upper management, 'di ba? Para matugunan kung ano man yung kulang, para matapos agad-agad yung project or para mapaganda pa lalo yung project. Okay? Tapos, meron din yung tinatawag na architectural and engineering manager. So, ano naman ito? Anong pinagkaiba nito doon sa project manager or project engineer kanina? So, commonly, they oversee construction and building development projects. Kaya, architectural. Okay? Managing client relationships, budgets, kasama din, and overall development process. Ayan. Okay? So, it's more on conceptualizing, building, development projects. Okay? Then, yung mga specialized engineering managers, katulad ng mechanical, civil, chemical, electrical, at saka tayo, i.e., tayo yung mga managers na nagli-lead ng isang team and innovations within our specific field. Ayan. So, halimbawa, kung mechanical engineer ka, so commonly, ang minimanage mo is uh, mga mga tao in terms of mechanism. Kung civil engineer ka, let's say, so therefore sa construction ka, 'di ba? Magma-manage ka ng isang construction. So tayo halimbawa sa industrial engineering, dahil naka-focus tayo sa production, so therefore ang i-manage natin is yung mga tao sa production. Or halimbawa kung sa quality assurance department, so ang i-manage natin is yung mga tao sa QA department. Ganon ha. So, depende mga anak sa field na meron tayo. Okay? So, what are the key skills and responsibilities for this? Siyempre, we should have technical expertise. Ayan. So, we should have deep understanding of engineering principles
and technologies relevant to the project. Ayan, kaya di ba halimbawa, kung nasa quality assurance department ka, you should have the expertise about quality management system. So dapat maalam ka sa mga ISO, 'di ba? Dapat maalam ka sa Six Sigma kasi yun yung mga ginagamit na program for total quality management. Okay? Then, leadership and personal management. So dito, ang trabaho ng isang engineer is mag-guide at mag-motivate ng engineering team since we are in the engineering field. Okay? So, paano tayo mag-guide at mag-motivate ng ating team? Tayo yung magsiset ng goals, at syempre, tayo yung magmamanage ng personnel performance. Tayo mag evaluate ng performance ng mga tao natin. Okay? Then, pwede din tayo sa financial and business acumen. So, speaking of, dahil yan ay financial, so obviously, magmamanage ng project budgets. Okay? Uh, Also, trabaho natin yung intindihin ano yung magiging economic outcomes. And also, we have to identify opportunities for profit and efficiency. Ayan ha, so kasama yun ha, kasi nga financial ang tinitingnan natin. And strategic vision, ano naman ito? Ito yung we should have the ability to see bigger picture. Alam niyo yon, yung halimbawa, nag-start pa lang yung project, pero dapat nakikita na natin siya in the future. 'Di ba? Dapat meron na tayong parang, anong tawag natin doon? Parang yung nakikita na natin ano yung dapat yung kakalabasan. Okay, dapat na-foresee na natin ano yung magiging end product pagkatapos pag na-complete na yung project. Okay? Kasi pagka hindi tayo marunong magtumingin ng bigger picture, ang mangyayari diyan hindi natin mababalance yung priorities in terms of safety, cost, at saka yung efficiency para ma-achieve natin yung overall project and business success. Okay? So, those are what we call the engineering work opportunities na pwedeng pasukin ng isang engineer or ng isang engineering graduate. Okay? So, remember class ha, hindi pa tayo pwedeng tawaging engineer if we don't have the license. Kasi dito sa bansa natin, yun talaga yung parang basihan para matawag ka talagang engineer. Even though sa ibang bansa, example sa India, wala naman silang board exam. Pag-graduate nila ng engineering, matik, engineer na sila. Pero mahirap makagraduate ng engineering sa India, 'di ba? Sa atin kasi nag-undergo pa tayo ng mga what you call this ng board exam para matawag tayong isang engineer. And malaking factor 'yon, 'di ba? Para matanggap tayo sa isang engineering related work. Okay? So I will continue this discussion in the next video lesson. Thank you.